Minsan talaga, mahirap maunawaan ang mga nararamdaman natin. Pero lagi mo lang pakinggan ang puso mo. Kasi ang puso mo lang ang makapagsasabi sa'yo ng tunay na nararamdaman mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nasaan na kaya si Roberto? Madilim na sa labas. Naku naman. Nanay, madilim na sa labas. Wala pa si Bunso. Anak, baka pa uwi na yun. Ano ka ba? Di na bata ang kapatid mo. Maya-maya lang dadating na yun. Kaya naman ito, habang nagluluto si nanay, nakadungaw lang ako sa bintana ng bahay namin. Naghihintay sa bunso kong kapatid. Alam mo, nanay, dapat talaga ihatid at sunduin ko pa din si Roberto. Tingnan mo ngayon, ginagabi na sa daan. Anak, Isagani, huwag ka masyadong mag-alala. Dadating na yun. At eto na nga. Nakita ko na si Roberto. At aba, ngiting-ngiti pa habang paparating. Kaya ito, pagpasok niyo sa bahay. Hoy, Roberto, bakit gabing-gabi ka na? Kuya Sagani, anong sinasabi mo? Medyo maliwanag pa sa labas. Kahit na medyo maliwanag pa, gabi pa din yan, Roberto. Ayokong ginagabi kapag uwi, ha? Opo, kuya kong pogi. Huwag ka nang magalit. Tsaka may pasalubong ako sa'yo, Kuya Isagani. Oh, ano naman yan? Kuya Isagani, tinapay oh. Galing yan sa kaibigan ko. Ang bait naman ng kaibigan mo, Roberto. Siguro, doon to galing sa kasabay mong babae na cute kahapon. Nakahawak kamay mo, tapos hinalikan ka sa pisngi. Kuya, hindi yan totoo. Nanay, huwag kayong maniniwala kay kuya. Ay nako, kayong dalawa talaga. Tama na yan. Kumain na kayo ng hapunan at matulog na kayo ng maaga. Kaya ito, kumain na kami ng hapunan at yung tinapay na dala ni Roberto, inilagay ko muna sa basket na nakasabit sa bubong. Baka bukas na lang namin kainin yun. At eto, matapos makakain, ako na yung naglinis sa kusina. Si Roberto naman, ayun, kausap si nanay. At ewan ko ba kung anong pinag-uusapan. Sobrang hina kasi na parang nagbubulungan. Kaya ito, matapos makapaglinis sa kusina, dumiretso na ako sa silid ko. Nahiga na ako. Tapos eto, kapag talaga sumasapit ang gabi, napapatingin na lang ako palagi sa laruang kahoy na kabayo. Ang regalo ni Damian sa akin. Dapat sigurong itago ko na lang sa baul ang laruan na yun. Isang alaala ng masasaya at malulungkot na nakalipas ko. Naalala ko pa dati, lagi kong niyayakap ang kabayo na yun. Kasi parang kahit paano naiibsan yung kalungkutan ko.
Pero ngayon, bahagi na lang talaga siya ng nakaraan ko. Ay nako, makatulog na nga. At bukas, itatago ko na lang yung kabayo na laruan ko. Kasi naman, sa tuwing makikita ko yun, tila ba bumabalik ako sa nakaraan. Kung saan naging masaya ako. Sa paglipas ng gabi, isang panibagong umaga ang sumapit sa buhay namin. Hindi ko na inihatid si Roberto. Ayaw na niya talagang magpahatid. Binata na talaga yung supot kong kapatid. Pero ilang araw na lang naman, matutulian na siya. Kaya naman, diretso na ako sa bukid tapos eto, trabaho lang sa buong maghapon. At sa pag-uwi ko sa bahay, eto, lagi na lang ako nag-aalala kay Bunso. Kasi naman, gabi na siyang dumadating tapos lagi siyang may dalang tinapay. Napapaisip na talaga ako kung kanino galing ang tinapay. Kasi halos araw-araw na ganito. Kaya naman sa pagsapit ng araw ng Biyernes, susunduin ko talaga siya pero hindi ako magpapakita sa kanya. Nandito na ako ngayon sa harapan ng eskwelahan. Nagtatago at baka makita ako ni Bunso. At habang naghihintay, ayun na siya. Nakita ko na at kasama niya ulit yung batang babae na cute. Binata na talaga si Bunso. Masaya lang silang naglalakad na magkasama. Wala siguro kung dapat ipag-alala. Kaya naman heto, walang kaalam-alam si Bunso na nasa may likuran niya lang ako. Sana lang talaga huwag siyang lilingon. Baka makita ako . Tapos ayun, pagkarating sa bahay ng babae, naghiwalay na sila. At kagaya nung una ko nakita, may paghalik pa sa pisngi ni Bunso. Ay nako. Kaya naman ito, pauwi na siya. Kaya lang bakit ganun? Nagbago kasi ng daan si Isagani. Lumiko siya sa isang kanto tapos ito, tahimik lang siya naglalakad. Saan kaya patungo tong si Bunso? Kaya naman sinubaybayan ko lang. Lihim ako nagkukubli sa malayo habang nakasunod kay Bunso. Pero teka lang. Ang daan na to, madadaanan namin ng bahay nila Damian. Pero bakit dito dumadaan si Bunso? Mas malayo ang daan na to. Kaya siguro kinagabi siya sa pag-uwi. Kasi dito siya nadaan. Ay naku, si Bunso talaga. At ilang saglit pa mula sa malayo, natatanong ko na ang bahay nila Damian. Lungkot ang nararamdaman ko sa sandaling to. Kasi naman, napakadami kong alaala sa bahay na yun. At saka, kailan pa ba yung huling silip ko sa bahay nila Damian? Di ko na maalala kung kailan. Sobrang tagal na kasi. Pero, teka. Si Bunso. Gagi. Loko yung si Bunso . Kasi naman, umakyat siya sa bakod tapos tumalon papasok sa loob ng bakuran ng bahay nila Damian. Naku naman, baka dito siya nangungupit ng tinapay na lagi niyang bitbit sa bahay. Papagalitan ko talaga siya. Kaya ito, nagmadali na ako. Masama ang ginagawa ni Bunso. Susunduin ko na siya at iuwi ko na sa bahay at papagalitan ko. At isusumbong ko kay nanay ang lahat ng nakita ko. Kaya ito, paglapit ko sa bahay nila Damian, bigla akong kinabahan. Yung pakiramdam na
Parang naramdaman ko na noon. Pero teka, bago ko unahin ang nararamdaman ko, susunduin ko na muna si Bunso at paparusahan ko siya kasi mali ang ginagawa niya.